Matagal nang may tensyon, no, sa China at saka sa Taiwan, mga tol, no. 70 years nang pinagbabantaan ng China ang Taiwan na sasakupin, mga tol. Pero hindi pa rin nila magawa. At ngayon, mga tol, eto sa latest na pangyayari, no. Dahil meron daw mga mangingisda ang pumasok sa karagatan ng Taiwan, tapos nakita ng Taiwan Coast Guard, hinabol nila. Sobrang takot ng mga Chinese, mga tol, tumaob yung bangka nila at dalawa nasawi, no, na ngayon ay kinagagalit ng China, mga tol. So, nagkakagulo sila ngayon dito, mga tol. Ito mula sa international news, no, sa Wayon. Chinese Coast Guard, boat driven away by Taiwan as tensions rise, mga kapatid, no. So ito alamin natin, bigyan natin to ng reaction, no. Kahit na ito hindi part ng ating bansa, pero syempre dapat aware tayo rito, mga tol, dahil napakalapit lang nito sa atin, 'di ba? So ito yung pwedeng pagmulan nga talaga ng isang matinding kaguluhan sa bansa o sa mundo, no. So panoorin na natin to, mga kapatid. On Tuesday, Taiwan drove away a Chinese Coast Guard boat that entered waters near its sensitive frontline islands. The incident marked a rise in tensions a day after China's Coast Guard boarded a Taiwanese tourist boat that a Taiwan minister said had triggered panic. Here's all you need to know about this incident now. Now, a Chinese Coast Guard boat numbered 8029 entered Taiwan's waters near Kinmen on Tuesday morning. Kinmen is administered by Taipei but located just 5 kilometers from the mainland city of Xiamen. Taiwan's Coast Guard said it dispatched a boat and used radio and broadcast to drive away its Chinese counterpart, which left the area an hour later. Last week, 2 Chinese crew members died after a boat capsized near Kinmen. Taiwan's premier stated that both sides had been aware of restricted and off-limits sea areas since 1992. Ayan, kaya mas lalo nilang pinaigting, mga tol, no, yung pagpapadala ngayon ng barko dito sa Taiwan. Kasi nga bad trip na bad trip dito yung China, no, sa nangyari doon sa dalawang Chinese crew members nila. Dahil nga nalunod yan pagkatapos silang habulin, no, ng Taiwan. At eto naman, no, Chinese Coast Guard ngayon, boat driven away by Taiwan as tensions rise, mga kapatid, no. Tinataboy sila, mga tol. Hindi nila kaya yung maliit na bansang to, Taiwan. Pumapalag, hindi nila kaya. Napapalaya sila kapag pumapasok sila dun sa karagatan ng Taiwan. Sana ganun din kalakas ang Pilipinas, mga tol, no, nagagawa nating palayasin yung mga Chinese Coast Guard pag pumapasok sila sa West Philippine Sea, no. Kaso baliktad, tayo yung napapalayas eh. So tuloy natin. Shen Xinjian said, and I quote, "We hope that both sides can be rational, equitable and cooperate with each other." He added, "We will continue to protect these sea areas to ensure safety in our territorial waters." Taiwan's defense minister said that the military would not get involved, leaving it to the Coast Guard to monitor waters around Kinmen. Good naman He said, yan. and we quote again, "We want to avoid war." The minister added, "If we intervene, it will escalate the conflict, which we do not want to see." After last week's fatal incident, China announced stepped-up patrols around Taiwan's waters. On Pero at least 24 Chinese warplanes detected around the island on Tuesday. Diba? Ayan na, nagsisimula na naman sila mambulas, mga tol. Yan ang hilig nila. Etong mga in-check, mga tol, yan ang hilig nila. Magpakita sila ng ng puwersa nila. Muscle flexing nga kung tawagin eh. Yun ang hilig nila dyan. Pero etong Taiwan, mga tol, hindi sila nasisindak. Kahit na napakaliit lang ng bansa nila, island lang to, hindi sila nasisindak. Monday, members of the Chinese Coast Guard briefly boarded a Taiwanese cruise ship to check the captain and passengers' details. Taiwan's defense ministry on Tuesday said it detected 24 Chinese warplanes around the island in the 24 hours to 6 a.m., a slight uptick when compared with recent days. Taiwan detected 10 Chinese aircraft and 6 vessels up until 6 a.m. on Wednesday. Dami, no? Taiwan has lived for decades under constant threat of an invasion by China. Beijing claims Taiwan as a part of its territory to be seized one day, even if by force, if needed. However, tagal na nila sinasabi yan, even by force if needed. Diba? Bigyan na natin ng reaction video yan eh. Galing kay PMC naman, no, Pinoy Mystery Channel. 70 years, mga tol. 70 years. Lola mo na. Kasing edad na ng lola mo. Ganun na sila katagal. However, many Taiwanese people consider their self-ruled island to be distinct, whether or not independence is ever partially or officially declared. China has continued to use grey zone tactics to test Taiwan's response. Grey zone tactics include sending drones, balloons, and fishing boats to areas close to Taiwan. Beijing plans to control strategic choke points and deny access to foreign forces. Diba?
Kaya ngayon yung pagpapaigting naman ng military forces natin sa Batanes na nakaharap sa Taiwan, pati yung pinupunan ng China, mga tol. 'Di ba? Kasi wala na ngang silbi yung diskarte nila. Hindi na nga nila magawa ng paraan. Ang dami pa ngayong hadlang, 'di ba? So eto, panoorin naman natin 'to sa ibang balita, mga tol. Eto. Pinaigting ng China ang kanilang pagpapatrolya sa mga islang kontrolado ng Taiwan. Kasunod ito ng pagkalunod ng dalawang Chinese fishermen habang hinahabol ng Taiwan Coast Guard O, noong di ba? Pag may pumapasok na mga mangingisdang incheck sa karagatan ng Taiwan, gumagawa agad ng aksyon yung kanilang Coast Guard. At eto nga, no, pinapaalis nila at pinapalayas nila yung mga mangingisda na illegal na pumapasok sa kanila, mga tol. Sana meron din tayong ganun kalakas, no, na puwersa na kung saan kaya nating palayasin yung mga Chinese fishing vessels na nangunguha ng isda rito sa atin. isang linggo. Plano ng China na ilapit sa Taiwanese counterparts ang kanilang mga tauhan. Pinangangambahan naman na ang naturang hakbang ay posibleng lalo pang magpataas sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Wala yan, mo. Puro ganun lang yun, mga tol. No? Tulad nga nung napanood natin, 70 years na silang ganyan. Pero ang Taiwan nananatiling namamalagi pa ring matibay, matatag, no? Lalo pa kaya ngayon, nadadagdagan na yung puwersa nila, tapos marami pang mga bansang sumusuporta sa kanila, isa na ang US. Eh ang US, kilala nyo naman yun, mahilig, warprek din yun, mahilig din sa gulo yun eh. 'Di ba? Lahat nila pinapasukan nun, mga tol. 'Di ba? Yung China, ang dami nga nilang barko, mga newly made, 'di ba? Ang tanong, may experience na ba yung mga 'yan? Nasubok na ba 'yan sa aktual na labanan, 'di ba? Eh mga galing kasa pa lang yung mga 'yan eh. Hindi mo pa alam kung ano ang kalidad niyang mga 'yan eh. Mamaya mabilis lang pala lumubog yung mga 'yan. 'Di ba, yung mga jet fighter nila wala pang galos, wala pang dungis. 'Di ba, ginagamit lang nila yung puro pang show lang nila 'yan, pang ano nila, paparada nila sa mga bansang gusto nilang takutin. Mga gano'n lang ang ginagawa ng mga 'yan, mga tol, 'di ba? Tapos ngayon nakikita naman natin na nagkakaroon ngayon ng pagtatalo-talo dito sa Taiwan at saka sa China, mga tol. Sa atin, no, sa ating mga bago pa lamang na nakikita yan, medyo kinakabahan tayo. Sana wag naman mangyari yung mga ganyang mga bagay. No, sana wag mangyari, sana hindi pagmulan ng gulo yan. Baka ito na yung simula ng WW3. Pero sa mga matatanda na, sasabihin, natakot kayo dyan sa mga pagbabanta ng China? Hindi ba ninyo alam, 70 years na nila binabantaan ng Taiwan, hindi pa rin nila masakop-sakop? Ibig sabihin, mga tol, ampaw lang talaga sila. Sabi nga doon sa napanood na natin, puro banta, puro dada, wala naman magawa. Oh, 'di ba? Kapag sila binigyan ng ultimatum ng US, baka pwede pa magkatotoo talaga 'yon, mga tol. Kasi alam naman natin ng US, mga tol, kapag ang isang bansa binigyan nila ng ultimatum, halimbawa, sumuko, pag hindi niyo sumuko 'yan, talagang pasasabugan namin kayo. Pag nagbanta sila ng gano'n, 24 hours o 2 days, pag walang nangyaring pagsuko, pag walang nangyari dun sa binigay nilang ultimatum, talagang may babagsak talaga sa'yo. 'Di ba napanood na natin 'yon, ginagawa nila 'yan sa ibang mga bansa? 'Di ba, sa Afghanistan, sa Iraq, ginaganyan nila sa Iran. 'Di ba? Itong nakaraan lang sa Syria, 'di ba? Alam natin ginagawa talaga ng US 'yun. Hindi sila basta yung tipong banta lang tas wala na. Wala talaga, mga tol. Pero ito, sana talaga wag pagmulan 'yan ng kaguluhan, no? Sana wag talaga pagmulan. So hanggang sa muli, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.